Iginiit ni Senator Vicente Tito Sotto III na nararapat lamang na imbestigahan ang di umano'y 142.7 billion na insertions ni Senate President Francis G. Escudero sa 2025 national budget. Sa kanyang panayam nitong Miyerkules, July 23, sinabi ni Sotto na kung hindi pa nailalabas ng gobyerno ang naturang insertions ay hindi ito umano dapat i-release ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dagdag niya, alam na umano ni Pangulong Marcos Jr. ang tungkol sa insertions at hindi niya umano ito ikinatuwa. Sinabi rin ng senador na tiyak na magkakaroon ng motion to investigate kaugnay sa insertions. It will definitely be a motion to investigate and refer this privileged speech of Senator Lacson to the proper committee. Malalang pork barrel umano para kay Senator Vicente Tito Sotto III ang di umano'y 142.7 billion insertions ni Senate President Francis G. Escudero sa 2025 national budget. Dahil anya, ibang usapan na ito kung inilagay ang naturang insertion sa Bicameral Conference Committee o BICAM. Ipinaliwanag ng senador na noong kapanahunan ng mga old-timers katulad niya ay tinotolerate umano ang pagpasok ng mga proyekto ng mga senador para sa isang lugar sa bansa o sa bayan nito dahil usually dapat merong program of work na tinatawag. Kung pinag-usapan ninyo sa floor yan, pinasok ninyo dahil amendment ko, kailangan ko ng isang airport sa ganitong lugar. Hindi nilagay ng executive. Gusto kong ilagay. Yung mga ganon, baka matanggap ng mga kapwa senador yan. Sabi ni Sotto sa panayam sa kanya ni Ted Filon sa radyo nitong Miyerkules, July 23. Ipinaalala rin ng senador na bukod sa nakitang 142.7 bilyong halaga ng insertions ay baka mayroon pa umanong mas malala pa dyan na hindi pa nakikita. Ayon pa kay Senator Vicente Tito Sotto III, nagalit umano si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang malaman ang 142.7 billion insertions di umano ni Senator Francis G. Escudero noong siya ay leader pa ng Senado sa 2025 national budget. Iginiit niya na kung alam umano ni Pangulo ang tungkol dito ay agad sana niya itong i-veto. Sigurado akong hindi ito alam. Kung alam niya yan, siguradong veto yan. Sinabi pa ni Sotto na kailangan umanong imbestigahan ang issue sa lalong madaling panahon dahil posible umanong ginawa ang insertion sa huling bahagi ng BICAM. Kabilang umano sa mga naapektuhan ng budget cuts ay ang Department of Education o DepEd at Department of Health or DOH, habang ang ilang probinsya ay nakatanggap ng malaking pondo para sa infrastructure projects. 142.7 billion in budget insertions. Ito po ngayon yung lumalabas maging sa Philippine Star. Sabi po ng DBM dito, hindi sa amin galing yan, wala kaming kinalaman dyan, but definitely, yan kasama na sa budget at poder daw ng legislatura. Meron kayo reaction dito at to quote you, ang sabi niyo po dito, ito po ay scandalous. Scandalous and excessive. Yun ang sinasabi ni Tito Okay, Sen. tanong mo namin dito, totoo ba na ito pa iimbestigahan niyo, Tito Sen? Yes, paiimbestigahan talaga natin yan sapagkat talagang baka kung mayroong better word than scandalous, baka yun ang gamitin ko. Hindi ko nalala kung naisip nung at that very moment. Sapagkat, tingnan mo naman yung, yan, katulad yan, sinasabi ng DBM, talaga nandun yan. Hindi ang ikinakaila nila sa kanila galing. Hindi talaga sa kanila galing. Meron mga sources na pinagkunan ang media. At siyempre, nung tinanong ako ng reaksyon, kasalukuyan, iniimbestigahan, tinitignan ni Senator Lacson yan about 2 weeks ago mula nung kami senador na, tinitignan niya yan. Ako naman meron din ako mga kinakausap at inaalam tungkol dyan. At sapagkat naamoy namin yan during the campaign mayroong nakapagkwento sa amin. So, bine-verify namin. Ngayon, lumilitaw talaga na tama talaga yan. Ngayon, bakit ko sinasabing scandalous at excessive? Kasi kung ang mga senador, yung NEP budget ng presidente aakyat sa Congress. Pag pinadala sa Congress, yung Kongreso, iti-tweak yan, may mga gagalawin, may kung ano-anong gagalawin dyan na sa tingin nila dapat, yung iba nagpapaalam sa presidente, yung iba hindi. Aakyat sa Senado ngayon. Pag aakyat sa Senado, okay lang. Ito ngayon, may mga amendment sila, may kanya-kanyang amendment yung mga senador. Okay lang yan kung institutional amendment. Ngayon, kung maglalagay sila ng mga sarili-sarili nilang project, ang mga pinapayagan noong araw, ng mga panahon namin, saka ng mga panahon namin, mga old-timers, kung meron mang ipapasok na project ang mga senador na let's say nasa mga 200 million, 300 million, 500 million sa isang lugar, sa bansa niya, sa bayan niya, or something like that.
Yung mga ganon, tinotolerate yun. Sapagkat usually dapat mayroong program report na tinatawag. Okay. Pero pagka ganyan billion-billion ang usapan at hindi niyo nilagay sa budget kundi nilagay niyo sa BICAM, ay teka muna, ibang usapan yan. Malalang pork barrel ang tawag yan. Di ba? Hindi, kung pinag-usapan ninyo sa floor yan, pinasok ninyo na amendment ko, kailangan ko ng isang airport sa ganitong lugar. Ganitong ganyan. Hindi nilagay ng gobyerno, ng executive. Gusto kong ilagay. Yung mga ganon, baka matanggap ng kapwa senador yan. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari ito. Pagdating daw ng BICAM, biglang ganyan. At kung natatandaan mo, Conted, may binito pa presidente dyan sa budget na yan. Hindi lang yan, ha? Yung 142 na nakikita ngayon, yan pa lang yung nakikita. Baka mayroon pang mas malala pa dyan, hindi pa natin nakikita. Tito Sen, ang sabi ni Senator Ping Lacson na nabalitaan ko na siya ay maghahayag ng kanyang privilege speech tungkol sa isyong ito, pati nga yung binanggit sa aming interview na Mindoro pala, yung maliit na barangay, 1.9 billion, at maging bayan daw na less than mga 10,000 lang ang populasyon, halos 10 billion o 9 billion po ang inilaan. Pag siya ng talumpati, susunod ba ron ang iyo ng paghahayag na ito'y imbestigahan ng Senado? At kung iimbestigahan ng Senado, parang lalabas dyan, you are going to investigate a few of your own. Well, yes. We have to do that because we cannot tolerate that. Hindi natin pwedeng hayaang maulit eh. So, paano nangyayari dyan? Una sa lahat, pigilin natin yan. Kung ito hindi pa nare-release ng gobyerno to, dapat hindi i-release ng presidente. Kung hindi ako nagkakamali, mayroong nagsabi sa akin kagabi na pag uwi ni presidente, gusto niyang alamin din ito sapagkat nakarating na sa kanya at medyo ang pagkakasabi sa akin, nagalit daw. Kasi sigurado hindi niya alam eh. Dahil kung alam niya yan, ibibito yan eh. Sigurado ibibito yan. Saka nakakita ng lugar na bibigyan mo ng 10 billion para sa flood control na isang lugar. Eh kung yung Metro Manila, sobra pa rin yun eh. Eh tingnan mo naman nangyayari ngayon sa baasan yung flood control nila. Nasaan yung billion-billion na nilagay sa flood control na yan? Opo. So, Tito Sen, you're going to file a resolution or through a motion right after the speech of the good Senator Ping Lacson? It will definitely be a motion to investigate and refer this privilege speech of Senator Lacson to the proper committee. In this case, it will most probably be the DPWH and the Committee on Finance. Will that be the Committee on Finance? And, sir, kasi po, ngayon pa lang may agam-agam na, di ba, Senator? Kasi, with all due respect, hindi may tatanggi. Sa ngayon, parang barkadahan ang datingan Di ba? Kampi-kampihan Yun lang pong assurance na dito po, talagang isusulong nyo ang investigasyon para maging lantaran, maging transparent, kung ba't nangyari ito at sino mga tao responsable dito? Yes, ika nga yung mga parliamentary strategies naman medyo pinagdaanan na natin yan. So alam na natin kung paano mapipilit natin na tawagin yan. Natawagan yung investigasyon niya at magkaroon ng hearing ang proper committee na itatakin nila yan. Baka nga, tingnan natin, baka may maisip sila ibang committee na pwedeng pag-referan. Tito Sen, ano ba ang magandang benepisyo para sa bayan kung sakasakali na either ikaw o kaya si Ma'am Risa o kaya si Sir Ping Lacson o maging si Senator Subiri or Loren Legarda ang maging minority leader? Magandang benepisyo sa ating mga kababayan sapagkat talagang may scrutinize natin. Whether mapunta kami sa minority o sa majority, talagang hindi kami papayag na mangyari yung nangyari last year. Talagang i-scrutinize namin yan. Imbis na kung saan natin itapon yung pera, ba't din natin itapon sa mga kababayan nating naghihirap? Taas ng bilihin, maraming mahirap, maraming nagugutom. Pagkatapos bilyon-bilyon sa mga lugar-lugar kung saan-saan ninyo na hindi naman namin nakikita. Hindi natin nakita ba natin kung ano nangyari doon sa 10 billion doon sa municipality na yun? Nakita ba natin kung ano nangyari sa 12 billion sa Bulacan? O yung 9 billion sa Sorsogon? Nakita ba natin?
imbis na mapunta sa mga kababayan natin yan, sa yung health, di ba? Tsaka yung DepEd, yun daw ang pinagkunan Ano, yun ang sabi sa akin. Yun daw ang pinagkunan sa BICAM. Pinagtatanggal doon at inilagay doon sa mga projects ng DPWH. Kaya nga, di ba nagkaroon ng iskandalo nung una, hindi masyado nabigyan ng pansin sapagkat mayroong mag-i-election siguro. Kaya ganun. Mas tumaas pa ang budget ng DPWH kaya sa Department of Education, which is unconstitutional, definitely. Kaya ang palusot nilang sinasabi, yun daw, hindi daw, kasama daw sa budget ng education daw yung yung sa PNPA, O, lahat yung na. sa PMA, Oo. Opo. Hindi totoo yun. Through the years, ilang daang taon sa Pilipinas, hindi nangyayari yun. Kaya nga, since the 1987 Constitution, education should be the highest budgetary Sino ba ang requirement. sino ba ang promotor nitong 142.7 billion na insertion? Yun ang gusto nating malaman. At mahirap tayong magturo kung hindi tayo nakakasiguro kung paano nangyari yan. So, yun ang importante. Ano ba nangyari sa BICAM? Dahil ang kwento sa amin, sa BICAM daw nangyari yan. Hindi pwede yun. Yun ang magiging benepisyo ng mga kababayan natin na nandoon kami. Sapagkat kahit kailan, hindi namin pinalusot yan. Lalo na ngayon, lalo natatandaan ninyo yung panahon ni si Gloria Macapagal ang speaker ng House, ako Senate President. Pagkatapos yung House, after BICAM, nagsingit ng 75 billion. Hindi ko pinalusot. Hindi ako pumayag kahit anong mangyari. Nagpunta pa sa akin yung isang congressman, sumalangit nawa siya. So, nagpunta pa sa akin at kasi wala na siya rito. So, nagpunta pa sa akin at parang pinaparamdaman ako na hindi naman daw makikinabang din daw kami doon. Sabi ko, sabi mo sa mga leader ninyo, hindi nyo ako kilala, no? Sabi ko, masama pagkakakilala nyo sa akin. Sabi ko, hindi ako papayag. So, Hindi ko gagawin sa mga kababayan natin yun. so magiging resource person nyo dito si Senator Grace po na naging chairman ng Committee on Finance in the Senate during the budget deliberation. Hopefully, yes. So, kailangan na imbitahin natin siya, tanongin natin. Opo. Sige. Lalo na yung mga taga-DBM, saka yung mga taga-Department of Finance, yung mga nag-handle sa House at saka sa Senate ng budget. So ito hong 142 lalabas, Senate counterpart ng insertion kasi meron pa sa House din Nagkanya-kanya sila doon Malamang. Malamang. Paano nakalusot sa House yun na magkaroon ng ganun? Kung hindi meron din doon. Kaya lang, baka hindi naman ganun katindi. Opo. Ito kayang 142.7, bahagi ito ng 228 na, if you recall, di ba, na isiningit sa DPWH budget. Ito ba yun? Oo, malamang. Oo. I strongly suspect that it is part of that. Okay, ito nga po yung kamot ulos si Presidente, no? Kung paano niya maaayos tong problemang ito. O ayan, sumagot na si Chis Escudero tungkol sa issue ng 142.7 billion na insertions sa 2025 national budget. Maalala natin na nitong nakaraang mga araw, tahimik si Chis Escudero. Kahit kaliwat kanan yung mga sa kanya, pagbati ko sa kanya dyan sa controversial na yan na pork barrel. Actually, pork barrel yan Pork barrel yan. So, napilitang sumagot si Chis Escudero kasi ang nasabi nga natin, lagi naman siyang nakikipag-usap sa media, lagi siyang may press briefing, press con. Bakit itong issue na ito, hindi niya masagot-sagot? O ngayon, nagpa-interview siya sa ABS-CBN. Nagpa-interview siya, mga 30 minutes mahigit. Ngayon, ang sagot niya, nakakakumbinsi ba ang sagot niya? Yun ang nakakalungkot, hindi pa rin. Ang sagot niya ganito, ay yung na yan, yung 142.7 billion, ang liit lang naman yan. 2% lang yata yan, o hindi pa, ng 6 ilang trillion na budget. Ganun. Ganun yung paliwanag ni Chis Escudero. Bakit daw pinag-iinitan niyang 142.7 billion? Ang liit lang naman daw niyan, hindi pa 2%. Ganun? Maliit ba yon? So nakita nyo na, mga kabunyog, mga kababayan. Sa kanila, ang 142.7 billion ay maliit. Naliliitan pa si Chis doon. So ibig sabihin, mga kabunyog, talagang ngayon, ang tindi na ng mga politikong ito. Hindi na sila pwede yung mga 10 million, 50 million.
Yung dati, kapag naka-ano ka ng 50 million, plunder na yon. Ngayon, hindi Ang 142.7 billion, para kay Chis Escudero, maliit lang naman daw yun. Mas malaki pa nga daw yung sa iba. So, ang tinutukoy niya, halimbawa, yung sa Kamara o di kay Martin Romualdez. Hindi yun ang issue, Chis. Hindi ang issue dito kung sino yung mas malaki sa inyo. Sa pork barrel nila, ni Romualdez. Ang punto dyan, imaginein mo yan, siningit nyo na lang yan sa Bicam, 142.7 billion. And, in a way, hindi niya dinideny na mayroon nga siyang insertions na 142.7 billion. Kasi ang sabi niya lang naman, maliit lang naman yan kumpara dun sa iba, lalo sa Kamara daw. Yung mga insertions ng Kamara, malaki. Ganun pala yun. So, okay na pala yun, na mas maliit naman yung sayo kumpara dun sa Kamara. Ay, matindi. Pero sabi ni Chis, hindi naman daw siya wala daw siyang issue ng mga pork barrel na yan. Kahit sa tagal niya na daw sa gobyerno, hindi siya na-issuehan ng pork barrel. Ibig dahil pala hindi ka na involved sa pork barrel at ngayon ay nasasangkot ka dyan sa controversial na yan na insertions. Ano na pala yun? Okay na yun? Okay na yung ganung paliwanag? Wala lang nakukuha sa yung mga dokumento, ebidensya sa nakaraan. Ngayon ito, ang linaw-linaw ng ebidensya. Sabi ni Chis Escudero, ayaw niya daw sagutin kasi yan. Kasi hindi daw siya sumasagot sa mga anonymous. Nagsalita na nga si Tito Soto. Sabi ni Senador Tito Soto, iimbestigahan niya yan. O kaya, hintayin mo na lang, Chis. So, dahil yan, iimbestigahan yan, ibig sabihin yan, hindi yan chismis. Mayroong mga dokumentong hawak sila niyan. Kaya hintayin lang natin yung paliwanag mo. Pero wag mong sabihin na chismis lang yan. Napakadetalyado ng mga figures, ng mga data doon. Hindi yun gawa-gawa lang, hindi chismis yun. May mga dokumento na feature nga sa politico.com. Hindi naman gagawa ng ganyan mga artikulo yung mga politico.com, yung Bilyonaryo Channel, nang wala silang source. May source sila. Hindi rin magsasalita ng ganyan si Tito Soto nang wala siyang hawak ng dokumento na yan. Kaya wag mong sabihin, Chis, na ano lang yan. Anonymous. Hindi anonymous yan. Seryosong mga aligasyon yan. Kaya wag mong sabihin na parang ano lang yan, chismis. Hindi chismis yan. Anyway, hintayin natin ang investigasyon ng komite ni Senador Tito Soto. Doon ka, Chis, magpaliwanag. Diretso tayo sa punto. Maganda tong topic natin ngayon. Tungkol ito konektado pa rin ito sa controversial na budget insertions ni Chis Escudero sa 2025 budget. Hindi, pero iba na ito. Tungkol pa rin doon, pero yung ang pangunahing probinsya na napaboran sa nasabing insertion ay Bulacan. Ang probinsya ni Joel Villanueva. Ang title ng topic natin ngayon, wow! Ang swerte ni Villanueva. Bumaha ng grasya ang probinsya niya ng Bulacan sa insertions ni Chis sa 2025 budget. Alam niyo kung magkano ang total ng proyekto na ibinagsak? Ibinaha sa Bulacan? 12 billion. 12 billion pesos. Ganon katindi, Siguro yun yung kanya, di ba? Pre-pray over ni Joel Villanueva sa kanong ama niya ni Eddie Villanueva. Pinipray over si Chis. Siguro kasama doon sa pray over na yon. Sana Bulacan ang lagyan ng pinakamalaking insertion. Natupad naman, Natupad. Kaya wow, ang swerte ni Villanueva. Bumaha ng grasya. Kaya dito, kapag inimbestigahan na nila Soto at Lacson itong controversial na 142.7 billion na insertion sa 2025 budget na ginawa ni Chis, isa sa mai-expose dito ang Bulacan. Ito ba'y para kay Villanueva? Ito ba'y dahil sa usapan ni Chis at ni Villanueva? Yun, malalaman niya. Kaya pala ang partnership ni Chis sa ni Villanueva matindi, Matindi pala ang kanilang pinagsamahan. Kaya dito sa impeachment,
makita nyo yung yung kanilang coordinated ang kanilang galawan. Ha? Kahit ngayon, pag sabi ni Villanueva na posibleng mamove sa August 4 ang impeachment, yun din ang sinasabi ni Chis na hindi July 29 kundi posibleng August 4 daw ang impeachment. At posibleng si Joel Villanueva ang maging majority floor leader sa ilalim ng 20th Congress na Senado. Ano ito? Talagang matindi ito. Kaya sabi nga dito sa Pilipinas Today, siksik sa ham, cheese, Bulacan, balwarte ni Senator Joel, mayroong 12 billion mula sa insertion. Yan ha. Bulacan, the bailiwick of Senator Joel Villanueva emerged as the single biggest beneficiary of Senate President Francis Escudero's insertions in the 6.352 trillion pesos national budget for 2025, receiving a staggering 12.08 billion pesos in infrastructure allocations ayon sa ulat ng politico.com.ph. Kaya sa politico.com.ph, bumaha ng grasya, Bulacan, Joel Villanueva's bailiwick gets 12 billion insertion from Chis Escudero. Yan ha. Kaya matindi example dyan, ang isang halimbawa dyan, mga kabunyog, mga kababayan, ang isang example niyan, ayon dito, sa flood control, sa Bulacan, iisang dike, 3 phases, tig 100 million pesos bawat isa. Imagine niyo flood control project, dyan sa insertion na yan ni Chis, sa Bulacan. Iisang dike, 3 phases ang proyekto, tig 100 million pesos bawat isa. Diba? Ang tindi, ang tindi. Kailangang bantayan itong partner ng dalawang ito. So malamang sa 2026 budget, yung partnership na yan, ganun din yan. Ganun na naman yan. Sa bagay, nandyan naman sila Ping Lacson. Si Ping Lacson, hindi palalampasin yan. Ang dating sa mga pork barrel na yan, ayaw ni Ping Lacson yan. At saka sabi ni Ping Lacson, sa ni Tito Soto, iimbestigahan talaga nila itong 142.7 billion na insertions na to. Ang pinakamalaki nga, yung Bulacan. So, hindi maiiwasan dito, madadawit dito si Joel Villanueva. Usapan ba nila ito ni Chis? Ano ba ang kanilang dito? Usapan? Yan, mga kabunyog ang matindi sa mga nangyayari sa bansa natin. Imaginin nyo yan. Ang unang pinakalawang nabusog dito sa insertions ni Chis ay ang Bulacan at Sorsogon. Ang Bulacan ay 12 billion. Ang Sorsogon ay 9 billion. Imagine nyo yan. Kanino yung Bulacan? Joel Villanueva. Kanino yung Sorsogon? Chis Escudero. Yan yun. Kaya, ito? Kaya pala si Joel Villanueva, ang sipag. Talagang, bilang Senate President si Chis, napaka-aktibo ni Joel Villanueva. Kahit kahit ngayon dito sa papasok na 20th Congress na Senate, makikita mo, laging aktibo, bibo itong si Joel Villanueva. Dahil baha pala ng grasya ang kanyang probinsya ng Bulacan. Dahil yan dito sa insertions ni Chis Escudero. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po uli sa inyong lahat. Bantayan natin dito sa 2026 budget. Bantayan natin. Ito. Isa pang busog na busog diyan sa controversial na 142.7 billion na insertions ni Chis Escudero sa 2025 national budget. Isa pang busog na busog ay itong si Bongo. Muntakin nyo, mga kabunyog, mga kababayan, mayroon din palang 3 billion pesos na insertions na siningit para nga dyan kay Bongo. Ang nagsingit si Chis Escudero. Pero yung 3 billion na yon, malinaw na para kay Bongo. Bakit? Bakit nasabing malinaw na para kay Bongo? May nakalagay, may note
may nakanote na on behalf of Senator Bongo. Ganon sila katindi. Talagang parang sila talagang, kasi ang nangyari diyan sa 142.7 billion yung Bulacan, o di syempre probinsya yan ni Villanueva, 12 billion. Yung probinsya naman ni Titos ni Escudero, 9 billion. Tapos pagdating doon kay may nakasulat on behalf of Senator Bongo. Tapos ang nakalagay 3 billion. Ang mga projects daw na yan sa 3 billion na yan, mga barangay health stations. Grabe Talagang kaya pala ang ganda ng samahan ni Chis Escudero, ni Villanueva, ni Bongo, ang ganda ng kanilang samahan, everybody happy. Ha? Kaya ito mga kabunyog, matindi. Akala mo lang akala mo sa administrasyon ni PBBM, administrasyong Marcos na ito, akala mo yung mga Duterte wala. Hindi, yan tingnan nyo. Diyan lang yan Diyan lang yan sa insertions ni Chis. Ay, yung iba pa na hindi natin alam. Ilang bilyon pa kaya ang para kay Bongo? Ilang bilyon pa kaya ang para kay Villanueva? Tama lang yan. Dapat yung investigasyon na isasagawa nila Tito Soto at saka ni Lacson, mahagip din itong si Bongo. Kasi itong si Bongo, ang ang imahe nito sa tao, akala mo napakabait, napaka-ignorante. Ano nga ang sabi ni Bongo? Ang bisyo ay magserbisyo. Doon sa mga akusasyon ng payan kay Duterte, dumidistansya siya. Ang sinasabi niya, hindi naman ako involved dyan. Alalay lang ako ng presidente. Pero siya yung nagdadala ng lista. Siya rin yung nagbibigay ng reward. Di ba? Pero hindi daw siya involved doon. Tapos yung mga kinaso sa kanya ni Trillanes sa Plander. Panahon ni Duterte sa Davao, lalo na nung maging presidente si Duterte, yung mga high ticket, yung mga big ticket projects na bilyon-bilyon ang cost o ang halaga. Umaabot nga daw sa 6 billion pesos ang halaga ng proyektong binigay sa construction company ng pamilya ni Bongo. Bakit masasabing kay Bongo yon? Ay sa initial pa lang ng construction company, CLTG. Christopher Lawrence Tesoro Go. Ganun. Kaya itong si Bongo, panahon ni Duterte, busog na busog. Panahon na naman ngayon ni Marcos, busog na busog. Paano? Dito, nakikipagdikit siya kay Chis Escudero. Kaya nung may 142.7 billion pesos na insertion si Chis, syempre hindi niya kakalimutan. Hindi niya kinalimutan si Villanueva na 12 billion ang para sa probinsya nito na Bulacan. Hindi niya kinalimutan ang Davao, at ang proyekto ni Bongo, 3 billion. Napakalinaw, may initial. May initial. Ang nakalagay. May remarks doon sa on behalf of Senator Bongo. Paano mo yan matatakasan, Bongo? Mag-aano ka na naman, mag-i-ignorante ka na naman, kunwari wala kang alam sa mga ganyan, na ikaw wala kang alam sa mga ganyan, ang bisyo mo lang magserbisyo. Huwag mo nga kaming papaniwalain yan. Pa-ignorante, parang walang alam, pero ang dami, busog na busog. Panahon pa ng digong hanggang ngayon. Yan. Sabuatan kayo ni Chis Escudero. Sangkot ka rin pala dyan. Si Bongo, dyan sa controversial na 142.7 billion pesos. Ang tindi.